To our Department of Agriculture family, to our the Bureau of Agricultural Research colleagues, sa ating mga magsasaka at mga mangingisda, at sa ating mga kababaihan. Isang magandang umaga po at Happy Women's Month din. Welcome to the ABAR's online seminar series of 2025. I'm Christina S. Estrada from the Knowledge Management and Information Systems Division of the DA Bureau of Agricultural Research at ako ang inyong host for today's online seminar series. The role of women extends beyond the household. They're more than just mothers and sisters. They cradle the society and significantly contribute to our development as a whole. Sabi nga nila, babae daw nag-a-adjust and they make the situation better. Just like our seminar for today, which is the SSNM technology for Queen Pineapple in Bicol region. Before we introduce our speaker and formally start our knowledge sharing, we are encouraging our viewers to comment their locations and affiliations po para malaman po natin kung gaano kalayo at kalawak ang naabot ng ating knowledge exchange at serbisyo number. So please feel free to comment po sa ating live stream. Also, please, we encourage you to ask questions sa ating expert because she's not always here. Also, please follow our social media pages. It's facebook.com/DayBarOfficial or search the Bureau of Agricultural Research on Facebook, or you can follow us on IG at DayBarOfficial. Now, I'll be introducing our speaker for today, and she's very well prepared kasi yung her PowerPoint presentation is already clad in purple, signifying the Women's Month. So let me just get the note. So our resource speaker for today is a graduate of Bicol University College of Agriculture and Forestry and is currently pursuing her Doctor of Public Administration at the University of Camarines Norte. She has dedicated her career to agricultural research and development. Since starting as an agricultural technician in 2017, she has focused on improving farming systems, particularly in pineapple production and developing sustainable agricultural practices. She has received accolades, including Best Paper Awards at regional symposia for her work on community-based participatory action research and technology adaptation of pineapple-based farming system. She was also recognized as Best Researcher of the Year 2024. Her research contributions include developing site-specific nutrient management for Queen Pineapple and creating data analytics tools for effective monitoring. She has also authored a book on pineapple intercropping and presented her work at international conferences. Ladies and gentlemen, let's welcome Ms. Jasmine M. Dasilio, Science Research Specialist 1 of DARFO 5 Central Bicol Experiment Station. Good morning, Ms. Jas. Good morning po. Happy Women's Day. Women's Month din po. So ma'am, it's the second time na po na-invite ka dito sa online seminar series as a resource speaker, and also this was around March last year din for Women's Month as well. So welcome back po, and we're glad to have you again. Thank you po. Anyway, ma'am, I'll be giving the floor to you na po. Thank you po. Good morning po sa lahat. Nakikita na po, ma'am. Okay na po, kita na po. Hello po, nakikita na po? Yes po, kita na po.
Good morning po. I am Asmin M. Dasilio from DA RFO 5. I will present this topic about site-specific nutrient management technology for Queen Pineapple in Bicol region. For Queen Pineapple or Ananas commosus, also called as Formosa variety and considered as the sweetest variety in the Philippines. This Queen Pineapple can be processed into juice, wine, tarts, and jams. Um, the fiber was also processed into textile called piña fiber, and Queen Pineapple can thrive sa soil acidity na 4.5 pH to 6.5 pH. Ang maturity po ng Queen Pineapple ay inaabot po siya ng 16 to 18 months and can be intercrop under coconut, pili trees, and then can be intercrop with peanut, taro, and corn. For the site-specific nutrient management technology, ang SSNM technology for Queen Pineapple po ay nag-start siya way back 2022, which is ito po'y project ng in collaboration po ito ng UPLB IPB. Ang SSNM technology po ay collective principle of nutrient management intended to provide proper nutrition of a specific crop on a given environment conditions. Bali, nakatuon po dito yung International 4R Standard on Nutrient Management, which is the right source ng nutrient, right rate, right Hello po, time Miss of Jess. application. Hello, Miss Jess. Yes po. Ano po, hindi po, paki-slideshow po ng PowerPoint nyo, hindi po siya nagmo-move. Ayan po. I-full screen mo po, ma'am. Naka-full screen na siya. Okay na po? Can you move two different pages po? Wala po. Can you press F5 po, ma'am? Yan po, ma'am. Nagmo-move na po siya, ma'am, pero hindi pa full screen, pero at least that's better na po. Ayan. Okay na po. You're on page 3 po ng SSNM technology. Sige po, ma'am. Paki-check na lang din po if nagmo-move yung PowerPoint. I'll advise na lang po if hindi. Thank you. Sige po, ma'am. Sige, to continue po, bali ang SSNM technology ay nakapag-develop na po tayo sa ang UPLB IPB for rice, maize, and cassava. And as of today or at present po ay nag-start na din po yung sa SSNM technology for banana, vegetable, and ito pong Queen Pineapple. This is inline po nung project po namin na DA bar funded po, which is titled Development of Site-Specific Nutrient Management for Improvement of Queen Pineapple Production in Bicol Region. Ang Pilipinas po ay sinasabing second leading exporter ng Queen Pineapple, fresh and dry, ay ng pineapple in the world na kung saan 16.6 or 333 million US dollar po according to Trade Economy 2024. According po sa PSA 2024, ang Philippines po ay ang pineapple production ng Pilipinas ay inaabot po ng 726,555,000 metric tons, in which Bicol region po is pang-apat po sa highest producers. Isa sa mga problema po ng ating mga magpipinya
ay yung increasing cost ng fertilizer na kung saan ang ating pinya ay mostly dependent po siya sa fertilizer. Kaya ito pong site-specific nutrient management for Queen Pineapple ay isa sa mga technology intervention upang magkaroon ng na makapag-provide ng strategy on the effective and efficient use ng nitrogen, phosphorus, and potassium para matulungan po natin ang ating mga magpipinya na makapag-come up ng better decision on fertilizer that they will use. Bali, ito po yung mga naging obheto ng aming project is to improve the yield and increase the production of Queen Pineapple growers in Bicol region using site-specific nutrient management technology. For the specific objectives, to determine the degree of fertility status of selected Queen Pineapple areas in Bicol region, to evaluate plant response to different fertilizer rate treatment using omission plot technique, and to develop SSNM recommendation in selected Queen Pineapple areas in Bicol region. Bali, ito po yung mga sites na in-establish po namin sa phase 1. Sa in-station trial site ay sa CNLRS po, sa CHUDS, sa Albay, sa Sorsogon, sa Masbate, and sa Pilicam Sur. For the on-farm trial sites, meron po kami sa Iriga, Bacon, San Andres, Catanduanes, Castillas, Sorsogon, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, Basod, Camarines Norte, Kamalig Albay, Ginubatan Albay, Bato Sorsogon, Masbate City, and Sangay Camarines Sur. For the methodology po, nag-conduct po kami ng land preparation. Ito po yung mga technology for Queen Pineapple production. Una po, yung land preparation na kung saan plowing and harrowing for deeper tilt po to enhance the root development ng pineapple. For the planting materials po ay gumamit po kami ng uniform sizes na suckers or aerial suckers po na may 11.1 to 14 inches ang length, ang haba niya po. And ito po yung ginamit namin as planting material. And then, para po ma-ensure namin na ma-prevent po siya sa pest and diseases, curing was done po by exposing the base root portion of the seedlings to direct sunlight po. And then, yung recommended plant spacing po na ginamit po namin ay ang double row spacing, which is 100 cm between rows, 50 cm between double rows, and 30 cm between hills, na kung saan ay 44,400 po ang kaya niyang ma-accommodate sa isang hectare. For the treatment application po ay was manually applied po at the base of the plant using calibrated scooper at 1, 4, 7, and 10 months after planting. In terms of sa pag-weed control naman po, 10 days after planting ay nag-apply po kami ng pre-emergence herbicides, and then after po nun, yung mga succeeding ay herbicide application and manual weeding na po. Na mostly po dito, ginagawa po ito ng mga women farmer as observed po. For the pest and disease control, ang mostly po na ginagawa po namin ay manual removal po ng mga infected plants, spraying po ng insecticides, and then digging po ng kanal to avoid waterlogging. Kasi doon po nag-uumpisa yung mga occurrence ng mga lalo na yung disease ng pinya. For the soil data gathering, ang
ang mga parameters po na kinuha namin ay yung soil analysis, growth performance po, or yung agronomic data as to the leaf length, number of leaves, and then yung width po ng leaves. And then, in terms of yield performance po, ay kinuha po namin yung fruit weight, fruit length, fruit circumference, and then yung crown length, crown weight, and then yung TSS or yung sweetness po ng pinya. Ito po yung ginamit namin na experimental layout na kung saan 6 na treatments po and then replicated po siya na 3 times na kung saan yung treatment 1 po ay yung full NPK po na 360, 90, 380, and then T2 ay 0 ang nitrogen, T3, 0 ang phosphorus, T4, 0 ang potassium, T5, farmer's practice, and then T6, control. And then po, based po sa recommendation namin, yung splitting po ng paglagay ng fertilizer rates po ay nilalagay po siya 1 month after planting, 4 months, 7 months, and 10 months after planting. For the result and discussion po sa phase 1, ito po yung mga site characteristics based po dun sa data na nag-gathered namin. Sa Cam Norte, Cam Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate, mostly po ay fully rain-fed. And then, yung ibang sites naman po ay supplemented ang irrigation. Mostly din po ay nagtatanim po sila ng pineapple. Meron din naman na vegetables and root crops, yung previous crops po nila. Pagdating sa nutrient practices, yung mga farmer po ay fully removal po ang ginagawa, and then commercial fertilizer po yung ginagamit nila. And then ito pong mga trial sites po ay in-establish natin sa open area. And then po, yung as to the bulk density po ay ang may highest po ay ang Pili Camarines Sur, and then yung Verac Catanduanes, which is 1.58 and 1.55. Pagdating po sa yield performance po within sites, bali kinuha po natin yung mga yield ng iba't ibang sites. Ito po yung naging result na majority po ng mga sites ay iba-iba yung naging result po niya, except and majority po ay may significant difference except po kay San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte, and then Bacon sa Sorsogon, and Tabaco sa Albay. Yung site po ni Iriga sa Cam Sur, Cabidan, Daet sa Cam Norte, Ginobatan sa Albay, San Andres sa Catanduanes, Asid, and Sinalongan sa Masbate ay mostly po ang trend po nila, ang highest po sa fruit po or sa yield po ay ang T1, which is the full NPK, T3 yung 0 ang phosphorus, and then T5 yung full ay farmer's practice na kung saan sa T1 po ay 360, 90, 380, T3 ay 360, 30, 380, and T5 ay 420, 160 by 160. Kung makikita po, some location po ay ang phosphorus fertilizer may be omitted while maintaining the yield. Based po sa study ni Samuel et al., na yung effect po ng different rates ng phosphate fertilizer at 0, 31, 62, 94, 125, they found out na increasing yung trend ng yield niya from 0, 31 to 62, pero nagdi-decrease po at 94 and 125 to lower yield performance compared po sa control. Pagdating naman po sa full NPK, ito po yung result ng yield nila
na kung saan ang highest pong makikita ninyo ay ang Basud, Camarines Norte. Ito pong yield niya ay using the planting density of 44,400 plants per hectare. Base po dito, ang una po ay ang Basud na highest, sunod po ang Castilla Sorsogon, and then Iriga, Camarines Sur, and lowest naman po ay yung Bacon Sorsogon, Camalig Albay, and yung Pili, Camarines Sur, and Vera Catanduanes are unfavorable po siya sa pineapple production. Pagdating naman po sa difference between the yield of full NPK treatments and then yung mga omission plots po, kung makikita nyo po, yung full NPK and omission plots po, nagre-range po siya from 19.14 tons per hectare to 1.96 tons per hectare. Pagdating naman po sa phosphorus, may reduction din po siya ng yield ng 15.47 to an increase of 3.73 tons per hectare. Pagdating naman po sa potassium, may decrease din po sa yield ng 13.26 tons per hectare to increase 2.04 tons per hectare. In terms of TSS or yung sweetness po ng queen pineapple, makikita nyo po na sa mga sites na nabanggit ay majority po ng site ay mataas po yung TSS niya and pasok po siya sa standard ng PNS. Ang highest po was measured sa T3, which is 0 ang P, na kung saan 16.73 sa sa Bato, Catanduanes, while the lowest po ng sweetness ng queen pineapple ay T4 or 0 ang potassium, which is 14.98 ang Brix. Saka in comparison po sa Iriga, Camarines Sur, ang highest po na sweetness ng pinya ay nasa full NPK po or na may 16.77 na Brix po, and then ang lowest naman po ay yung control po. Pagdating naman po sa across sites, makikita nyo po dito sa result na ang T3 po or 0 ang P, siya po ang may highest na TSS, which is 16.150, which is significantly different compared po sa other treatment beside po kay T1, which is the full NPK. This result may imply that while ini-increase po yung phosphorus fertilizer, may reduce po yung, kumbaga, bumababa din po yung sweetness ng pinya. Based po ito din sa research study ni Mustafa na kung saan yung apat na rates po nila na phosphorus fertilizer ay in-apply din sa pinya, and ang na-found out po ay yung sweetness niya ay nagbababa po while increasing level ng phosphorus. Sa result naman ng TSS or sweetness ng pineapple between site, the table shows po na ang average na sweetness from all samples from each site. And base po dito, ang result po ay Daet, Camarines Sur po ang may pinaka-highest, and yung Masbate sa Sinalongan naman po yung may mababang sweetness, which is 14.98. Dahil po dun sa mga result ng yield and then yung omission plot, ay nakapag-develop po tayo ng SSNM prototype for open area in Bicol region. Ito po yung recommended na prototype, which is sa Camsur, Cam Norte, Sorsogon, and Albay. Ito po yung mga attainable yield ng mga sites, and then
Kapag 40 metric ton per hectare po, ang recommended rate po ay 360, 340. And then pag 35 metric ton per hectare po, ang recommended rate po ay 260, 50, 300 ang NPK po niya. Isa din po sa mga na-observe po namin sa project ay yung mga coloration ng mga leaves. As you can see po, yellowing and pinkish coloration po ay nakikita po siya sa 0 ang N or the T2, and then yung control po na wala pong nilagay kaming fertilizer, which is the T6. Pagdating naman po sa purple coloration, na-observe din po siya doon po sa treatment 3 or 0 ang P, and then treatment 5 po, which is the farmer's practice, and then yung 0 ang potassium na treatment. For the soil analysis result, as you can see po, ito po yung result ng NPK. Sa P po ay mostly prior to planting po, na-observe namin na mataas po yung P ng ibang sites like po ng Iriga and Daet Camun Norte. Pero had a low and even negative yield response po sa P fertilizer. In contrast po ito ng San Lorenzo, ay kumbaga sa San Lorenzo din po, Camarines Norte, siya yung pinaka-lowest na sa P po, which is 9.83, pero low yield response din po siya pagdating sa P at negative 1.52 tons per hectare. Bali, during the implementation ng project sa phase 1, nag-conduct din po kami ng mga trainings sa buong province, sa different provinces po sa Bicol region. And then, ito po yung mga naging findings sa phase 1. Kung makikita po sa result, dun po sa yield ay vastly different po yung mga result niya, ranging from pinakamataas po ay 43.08 tons per hectare to 24.04 tons per hectare. Ang poorest na performing sites po ay yung Vera Catanduanes and then yung Pili Camarines Sur dahil po sa waterlogging and high compaction ng soil po. Bali po, yung sites po with statistical difference po and in plant response, commonly follow a trend po na mas mataas po yung full NPK and yung farmer's practice, and then yung 0 nitrogen and 0 and control po, sila naman yung lowest. And yung 0 ang K and 0 ang P or the phosphorus commonly lie in between the two extremes. Phosphorus fertilizer naman po may reduce the yield performance of green pineapple if applied in excess po. And then yung yellowing and pinkish coloration po ng leaves are commonly seen sa 0 ang N and control, and then yung purple coloration naman po ay sa 0 ang K, 0 ang P, and sa farmer's practice. Bali, an analysis of the mean TSS of each treatment across all sites showed a significant difference among treatments with yung T3 po na 0 ang phosphorus and yung full NPK, sila po yung highest sa pagdating sa sweetness ng queen pineapple. For the phase 2 po, bali continuation po ito ng pag-develop ng SSNM technology. Bali po nakapag-develop po sa phase 1 ng SSNM prototype. Bali po sa phase 2 ay kinandak po namin yung validation ng SSNM prototype sa open area. And then meron din po kaming tinry na yung kung ano yung plant response po using yung mycobam and BioN, and then kinuha na po namin yung cost and return analysis using po kung ano po yung cost and return analysis kapag gumamit po tayo ng SSNM prototype and then yung iba pang microbial inoculants.
And for the phase 2 po, same process sa phase 1 ng technology po ng Queen Pineapple. Ito po yung mga activities na kinandak. And then, yung same site pa din po, yung in-establishan po namin sa phase 2 para po ma-validate po namin yung response po if ano po yung nangyari dun sa SSNM prototype. And then, ang pagbabago lang po sa phase 2 is yung previous fertilizer splitting po na 1-4-7-10 ay binago po namin dahil po sa as observed po, nagkaroon po siya ng leaching and denitrification. Kaya ginawa po namin ay nilagay po siya, ang splitting po ay bali, in-apply po siya mula 1, 3 months, 5 months, 7 months, and 9 months. And then, bali, 7 na po ang treatment kasi nagdagdag na po yung SSNM prototype. And then, nag-try din po kami sa under coconut area which can accommodate 35,777 pieces ng planting materials. Pagdating po sa result and discussion sa validation sa phase 2, ito po yung different sites na tinaniman namin, na vinalidate po namin. As you can see po, mostly po, ang nagiging trend niya ay yung T1, which is the full NPK, T3, which is the 0P, T5, and lalo na po ang T7, sila po yung may mga highest yield. And yung T1 and T7 po ay nag-excel po sila sa albay and sorsogon. And then yung T3 and T5 po, na-observe po namin na malaki pa din siya sa phase 2 sa Cam Norte and Catanduanes. And then yung lowest yield po ay yung 0 ang N and control. Pagdating naman po sa SSNM prototype, kasi yun po yung naging objective namin sa phase 2 na i-validate. As you can see po, yung Daet Cam Norte, siya po ang may highest, and Kabidaan, Sorsogon, and then yung Taisan sa Basod Cam Norte. And yung lowest po ay yung San Andres and Tabaco, kasi po they were affected by extreme weather condition dito po sa Bicol region, lalo na po yung heat nagtataas po yung heat index. And then for the development ng SSNM prototype po under coconut, nag-establish po kami ng 3 trial sites sa Cam Norte na under coconut po siya sa Matanlang Labo, sa San Vicente, and sa Basod po. Ang naging result po nito ay yung T1 niya po, which is the full NPK, ay sila po yung mga highest in terms of yield po na inaabot ng 28.8, 28.99, 30.66. Kasi po dito po ay ang population po kapag under coconut ay 35,777. Kapag open area naman ay 44,400. Makikita po dito na mostly din po ang trend niya, ang T1, T3, and T5, sila po yung mga highest yield. Dahil po dun sa na-develop na result ng yield po nung sa under coconut, ito po yung na-develop namin na SSNM prototype for under coconut, which is for validation din po namin sa phase 3. Bale, ito po sa attainable yield po ay 30 metric ton. Ito po yung prototype na gagamitin, which is 225, 45, and 225. Ang yield difference po nila ay ang difference po nila ay inaabot ng 135, 35, and 125 kilogram per hectare. Pagdating naman po sa using Mycobam and BioN, na kung saan nag-try po kami na i-establish ito sa isang site namin sa Daet. As you can see po, yung Mycobam po natin na kung saan full NPK po yung ginamit natin na 360, 80, 390. Siya po yung may pinaka-highest yung yield niya. And then, nag-try po tayo ng BioN. Yung yield
po niya, siya po yung second na inaabot po ng 42.29. Bali, yung bio-N po, nag-less po tayo ng 20% dun po sa full NPK. And then, comparable po siya sa prototype. Kasi halos, ano po ay, may mga significant difference po sila na ang prototype, mas less na po yung ginamit natin na recommendation, na fertilizer recommendation. And then, for the cost and return analysis, as you can see po, yung farmers practice po ay 87% lang yung ano nila, yung ROI nila compared po nung ginamit namin yung full NPK, na sa farmers practice po ay inaabot po ng 22 bags ng complete ang ginagamit po nila, and then urea po ay 14. And then, pag sa full NPK po ay nag-less na po siya ng 12 na lang po na complete and 11 na lang na urea, and then muriate of potash. And then, yung na-develop namin po na SSNM prototype, ito po yung naging cost and return analysis niya, na kung saan, using yung SSNM prototype, ang complete po ay umaabot na lang ng 7 sacks, ang urea po ay 7 sacks, and then ang muriate of potash ay 8 sacks. Kaya meron po siyang mas higher na ROI na 141%. Pag sa open area po yun. Using Mycobam po and BioN, as you can see po, may ROI po siya na 95% sa Mycobam, and sa BioN naman ay 94%. Pero mostly, ito po ay gumamit po ito ang ginamit po dito namin ay yung full NPK. Pagdating naman po sa under coconut area, as you can see po, sa farmers practice ay 92%, sa mas madami po yung ginamit nila na complete and then urea. Pagdating naman sa ano po, sa full NPK ay 106%, and ito pong SSNM prototype under coconut area, if yung yield po ay na-maintain and 95% fruits are marketable at 14 pesos, ang potential na increase po ay 146, na kung saan sa phase 3 po ay kinakandak po namin. For the conclusion and recommendation po for phase 2, the results po sa phase 2 ay across all sites, nag-vary pa din po sila from 42.68 tons per hectare to 28.17 tons per hectare. Ang highest performing sites pa din po ay ang Cam Norte, na Daet and Basud, and then Cabidan, Sorsogon. Ang poorest po yung Catanduanes, and then Castilla po. Dahil sa extreme weather condition, na kung saan po supplemental irrigation is recommended during drought period. The developed SSNM prototype po for each sites can reduce the amount of fertilizer needed in queen pineapple production, and can increase yung ROI of 141% at open area po ito. And then BioN naman po can be an alternative source of nitrogen na pwede po siyang i-apply sa queen pineapple. However po, kailangan pa po ng further study on the effect nitong BioN at different sites na po. Tapos yung P fertilizer naman po, it should be well studied for a particular site due to its effect on the growth and yield po and then yung sweetness ng queen pineapple. And then yung multiple factor correlation may be done to better predict yield and yield response of different soil types and terrain po. And then ito po yung ways forward validation trials po within 20 kilometer, na kung saan po ay ini-implement po namin ngayon sa phase 3 ng project. And then, para po mas madami na po yung makikater na sites po. And then, to evaluate po yung SSNM recommendation for under coconut area,
condition in selected Queen Pineapple areas in Bicol region to capacitate pa din po yung ating mga pineapple growers about sa SNM technology for Queen Pineapple, and then makapag-develop na po kami ng nutrient experts for Queen Pineapple. Bali, ito po yung mga testimonial po ng ating mga women beneficiary. Sila po yung mga naging farmer cooperator po ng ating proyekto.
Bale, ito po yung mga project team members po namin. As you can see, ako po yung project leader. Si Ma'am Eileen Medante po yung study leader. Meron po kaming tatlong technical support staff. Si Ma'am Josephine Manlangit and Vera Canet. And then ang SRA po namin dito is si Miss Joy Villahen. Science aid po si Robert Tesilio. And support staff po namin si Ruel Boribor and Froilan Tagle. And bali, gusto po naming i-acknowledge ang mga tao na tumulong po sa amin. Ang DA Bar po na kung saan sila po yung funding agency ng aming mga proyekto. Si Sir Jess Descalzota po ng UPLB-ITB. Sila po yung ka-collaboration namin dito sa project. Si Ma'am Mirasol Pampolino po, siya po ang aming consultant and ang SSNM expert po. Ang DARFO5 sa panguna po ni Sir Rodel Tornilla. Ang DACBES po si Sir Marianito Tesorero. Ang DACNLRS po, ang OPAG Camarines Norte, LGU Labo Cam Norte, LGU San Lorenzo Ruiz, LGU San Vicente, Cam Norte, ang BASUD, Camarines Norte, LGU Ginubatan Albay, LGU San Andres, Catanduanes, LGU Batu, Catanduanes, LGU Castilla, Sorsogon, Kasiguran, Sorsogon, ang DASDPTC, DA Chudes, DAIS, DA Masbate Breeding Station, and ang OPAG Albay. And then po, ang aming pong chief ng Research Division na si Ma'am Maria Cristina Campita, ang aming RTD for Research and Regulation po, si Sir Lorenzo Alvina. And sa lahat po ng farmer cooperators na naging bahagi po ng aming proyekto. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Jasmine, for this interesting and comprehensive presentation on the site-specific nutrient management of the Queen Pine Crop. Maraming salamat po sa pag-present nito. And also, we would like to acknowledge our participants for today. So we have Ms. Arian May Fernandez from Oriental Mindoro. We also have Sir Nico Antolion Calizada from Leyte. We have Sir Peter Sacayanantes from Albay Veterinary Office. And we also have Sir Alexander Bueno from BPI Iloilo, and many more. So we also have Sir Choi Mamarin po, and we also have Sir, Miss Bibi Jean Bangko. So thank you po for participating in this seminar. Now, we'll be moving po to our question and answer portion. But before we do that, we will be joined by Sir Descalzota of UPLB Institute of Plant Breeding. Good morning, Sir Jess. Hello, Sir Jess. Are you there? Okay. Sige po. So, I think Sir Jess is having some technical problems. So, ilalagay na lang po namin siya dito once he's okay sa kanyang end. Now, we'll be starting with the Q&A portion officially. So, this is from my colleague in the ABAR. So, since it's Women's Month daw, nagtatanong po siya kung ano daw ang role ng women in pineapple production. Ms. Jasmine. Good morning po. Bali, ang role po ng women sa pineapple production as observed po namin during implementation ng aming mga projects ay mostly sila po yung katuwang ng kanilang mga asawa and mostly po sa mga activity po sa Queen Pineapple production ay doon po sila sa medyo nakakatulong naman po sila sa paglagay ng fertilizer, basta hindi lang medyo mainit po yung panahon. And then yung
weeding po, and then yung sorting po ng mga pineapple suckers, yun po yung mga contribution po nila sa pineapple production. And then yung marketing po ng pineapple, and then yung processing po ng queen pineapple. Yun po yung mga naging role nila sa pineapple production. Okay, so mostly po sila yung medyo nasa background sa pagtatanim na part, and sa marketing, mas sila yung mas nagpo-forward na pagbenta-benta. Yes po. Unlike sa mga kagaya ng pag-spray po, yung medyo magbibigat, yun na po yung mostly ay yung kanilang asawa, and then or kumukuha po sila ng mga labor na katuwang po sa production. Okay. So men po, yung role po ng men is more of hard labor. Tapos yung sa women, yung pag-aagahan. And so basically sila yung nasa background on production while they step forward more pag sa marketing and selling. And then po yung sa in terms of trainings po na kinakandak po namin, mostly po women po yung nag-a-attend sa amin ng trainings. And yun nga, sila naman po yung parang nakakalabas na sila dun sa nagiging practice nila dati na sa bahay lang. Okay, so sila po din pala yung tagapagdala ng bagong mensahe or practices sa family nila. Okay, it's good to hear po na nakikita natin or na-highlight lalo yung involvement ng women in our pineapple industry. Now, we'll be moving to the next question po. So, okay, this is from Sir Leandro J. Ocasio. So, congratulations daw po. Nagtatanong po siya if na-identify na yung soil nutrition indices for pineapple sa available data. Kung na-identify niyo na daw po. And my suggestion po siya, you may use principal complement analysis as well as identify the relationship of nutrients with yield and quality. This will be helpful in calibrating your nutrient requirements with yield and quality. So thank you, sir. Ian, that's very ang ganda ng advice. And at the same time, that's just a question din po kay Ma'am Jans kung paano niya ini-interpret yung mga data from the research. So far po, ma'am, kumusta po ba yun? Ano yung na-identify ninyong soil nutrient indices based on the data? Bali po, nagconduct po kami ng data gathering soil sampling ng at different sites po. And then, yung mga na-identify po namin, yung NPK po nila, and then yung pH po nila, yun po yung mostly po ay mababa siya sa dun pa lang sa pre-planting or dun pa lang sa start pa lang po. And nagbabago po siya nung while after po nung production, ay nagiging sufficient na po sila. Wala lang po kaming maipakita pa sa ngayon kasi po ongoing yung mga results po sa soils laboratory ay yun po yung marami na po kasi siya, and then yun po yung nagiging limitations namin kasi yung medyo busy din po yung kumbaga may mga prior na mga activities, kumbaga yun yung naging hindering factor na hindi namin agad nakukuha yung results po. Pero yun din po yung naging recommendation po sana namin na magkakaroon po kami ng parang analysis as to ano yung effect ng soil doon po sa per sites po, across sites po nung sa response po niya sa plant. Ma'am, question po, hindi ba po covered na po yan right sa phase 2? Yes po, ma'am. But then hindi nyo pa po siya ma-confirm kasi parang yung dahon pa lang, yung number of leaves saka yung length and width pa lang. Agronomic data po, ang kinuha po namin is yung agronomic data and then yung yield po nung queen pineapple para kasi yung goal namin is makapag-develop po kami ng SSNM prototype po.
So, hintayin po natin ang fruiting stage ng pineapples para mas ma-confirm kayo. Apo. Sige po. Also, may nagtanong po dito si Sir Rolando A. Salas III. What are those major insect pests and diseases for pineapple? And pwede po ba makahingi ng copy ng presentation ko? So, mukhang sobrang, madami pong nangihingi ng presentation niyo, ma'am. So, are you Yes. willing to give a copy daw po? Yes po, sir. Meron po kaming meron din po kami ma'am na na-develop na manual na nandun din po yung mga common pest and disease po ng queen pineapple. Ang mostly po dito ay, ang na-observe namin, yung mealybug, yun po yung peste ng queen pineapple. And then yung yung Phytophthora, yun po yung disease naman ng common disease ng pineapple. Pero as to dun po sa mga sites po namin, hindi po siya na-observe kasi ini-ensure po namin na yung mga planting materials ay wala po siyang incidence ng mga pest and disease. Kumbaga, limited lang po yung mga ganyang cases dun po dito po sa Bicol region na nagkakaroon po ng disease po sa pineapple. May mga part lang po ng area na kung saan yun po nililimit na namin na nakunan yun ng mga planting materials, and then ang nire-recommend po namin ay yung wag na siyang taniman ulit para hindi na mag-spread po yung disease, and then gumamit po ng mga fungicides para po mapatay po yung makontrol po natin yung mga disease po. And then dun po sa manual po, naka-state naman po doon yung mga recommendations po para po sa pest and disease management. So, thank you, ma'am. So, it's good po na you were able to control the quality nung nasa experimental stage kayo. And buti naman po, you were able to cover the common pest and yung way to solve the pest problem in your manual. Ma'am, ito po, nag-chat po si Sir Jess ng IPB. I'm not sure po if this is for this question or for the previous question. Ang sabi niya daw po, OM plots po ay taking in consideration yung related nutrients. And for quality daw po ay through manipulation po ang pH and sugar components. Ma'am, would you like to expound on this po? Ano po, ma'am? Can you check po sa private chat? May sinabi po ni Sir Jess. It's on the right side po ng screen. Sa StreamYard. Yung nitrogen po ay yun po yung tinake namin na consideration tinignan po namin siya sa relationship niya po sa yield, and then yung nutrient po nung pineapple. Bali, yun po yung isa sa mga tiningnan po namin kung ano yung response dun sa plant po. And then pagdating naman po sa quality na ng queen pineapple, ay through manipulation po yung pH niya po and other components po, yun po yung ginamit namin. Yun po yung bali naging consideration namin para para po ito sa sagot po sa question number 2. Okay, so the nutrient and pH po, ito sa mga tinignan niyo. Okay. So, we'll be proceeding with the next question po. Nakaka-apekto daw po ba ang rates and timing of applications sa timing ng fertilizer? Nakaka-apekto daw po ba ang rates and timing ng application sa so far? Yung timing of application rate, iba-iba po kasing site, iba-iba din yung SSNM prototype na nire-recommend po namin. And then
mas okay po na yung recommendation namin in terms of timing ng paglagay ng fertilizer ay nasusunod, and then yung rate po is nakakabawas po, as you can observe po, mas nabawasan po yung sack or yung bags na ilalagay mo sa plant if ang gagamitin po ng farmer na ay yung na-develop na SSNM prototype. Mas lalaki po yung yield niya compared sa dating practice po ng farmer na parang yung hindi po nila kasi kino-consider yung rate and then yung timing po ng ano. As observed po namin, ang kadalasan po na ginagawa po nila is yung nakadepende po sila sa plant, yung physical appearance ng plant, dun po sila nalagay ng fertilizer. Kaya ang naging recommendation po namin is ilagay mo siya sa tamang timing and tamang rate ng fertilizer. Kasi kumbaga, magkakaroon ng balance fertilization, nakakaapekto ito sa paglaki ng yield and then yung sa environment na din po. So yung yung tamang timing ng tamang timing and rate ng fertilizer application, hindi lang siya nakapaganda ng quality ng crop mismo. It also helped in lessen the environmental damages it could cause. Maliban po dyan, dahil nga may tamang amount na ng paglagay ng fertilizer and tamang timing, hindi nabawasan po yung gastos nila, right? Kasi hindi na sila basta-basta lang nagmo-more chance of winning in terms of application. So bawas na din yung gastos nila. And it would reflect on their return of investment, of course. Yes po, using po yung 4R na right rate, right source, right time, and right place, may ensure po nito na yung yield po ng pineapple ay mas malaki po siya. Okay, sabi din nga po ni Sir Jesse. So, for our standard, right rate, right source, right time, right place, and it would lessen the leaching effects and effective application suited for the development stage. Tapos, ayan. Okay, may nagtanong po dito, pero we could answer this po. So, may nagtanong po kung ano yung variety ng pineapple na ginamit, which is queen pineapple. Ang variety ng pineapple po na ginamit namin ay ang queen pineapple, which is commonly pag sinabi po bagang queen pineapple ay Camarines Norte po siya ang production. Pero tinry po namin siya na trinay po namin siya sa buong Bicol region, which is maganda po yung naging response niya po, ang queen pineapple. Batay siguro. Anyway, ma'am, we'll be proceeding with the second to the last question. So this is from Sir Alexander Bueno. Pwede po bang ma-apply ang queen pineapple in Iloilo? Here in Iloilo, we have pineapples. And maybe, ma'am, maybe you can extend more than just the queen pine question on planting the queen pineapple in Iloilo. Maybe you could give tips na din po on how they can apply the SSNM in Iloilo and other provinces in the country. Sige po. Bali, queen pineapple po ay kumbaga, ang SSNM technology po ay trinay pa lang po namin siya sa Bicol region. And for the outside po ng province, siguro po magkakaroon po muna tayo ng parang trials, magkakandak po tayo, ma-establish po tayo ng mga experimental trials para matingnan po natin yung response po ng queen pineapple dun po sa lugar like po dito po sa Iloilo. So we basically have to tailor fit everything.
No? Pero based po sa ano namin, nag-try po kami sa Zambales, ma'am, na mag-set up po ng experimental trial site po using SSNM technology. Maganda naman po yung naging ano niya po, naging result niya po. Okay, so in other regions po nagawa nyo na po ba yan or here in Bicol pa lang po? Bicol region and Zambales pa lang, ma'am. Zambales pa lang po. Yes po. Hoping that we could also extend the Queen Pineapple, especially using the SSN technology in other regions in the country. Now, for our last two questions, Ma'am, ano po ang advice niyo or word of wisdom to our researchers in the agri-fisheries? Bali ang masasabi ko lang po is as a researcher po ay patuloy po kami na gagawa po kami ng mga proposals and magkakandak po ng mga research studies and magde-develop ng mga intervention technology na para po matulungan po natin yung ating mga magsasaka and mangingisda na ma-improve po ang kanilang buhay using yung mga technology po na na-develop namin po. And then, as to pag-provide po ng mga technical assistance sa ating mga farmer ay andito po kami, handa po kami mag-provide po sa kanila kung mag-provide ng mga training seminars sa ating mga magsasaka and para po mas lalo po nilang maintindihan yung mga technology po namin na dine-develop. And then, yun lang po, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. So basically, it's the same. I wouldn't call this a cliche, but basically it's the same encouraging remarks, encouraging lines from our resource seekers to our researchers na wag magsawang mag-research and always put the benefits of our farmers and fisher folk in mind. Yun din po nga sabi nila, parang in-echo mo din po, and this has been echoed by Sir Jonelton and many other officials of DA, na DA is willing to train the farmers, and sana lang po yung mga farmers natin makahanap ng paraan na lumapit sa ating offices. Do you have any other messages po pala sa farmers apart from the trainings? Ano po, ma'am? Do you have any other message pa po or words of wisdom to our farmers? Sa aming mga partners po and then yung mga Queen Pineapple growers po and mga farmer cooperators po sa project. Maraming salamat po sa inyong lahat kumbaga sa mga natutunan po namin along the implementation ng aming mga proyekto, and then kumbaga natututo po nag-share po kami ng mga technology sa inyo, and then kami din po ay natututo din po in return coming from sa ating mga farmer, kasi nakikita po namin na mga hindi lang sila basta farmer, nagiging scientist na din po sila, na which is malaking bagay pong contribution yun din po sa amin. Kasi kumbaga sila nasa baba po sila, nasa field talaga po sila. And then kami naman po ay kumbaga nagkakaroon ng partnership dun na mas maging successful po yung implementation po ng aming proyekto. Kaya maraming salamat po. Lalo na din po yung mga partner po, agency namin sa LGU, sa OPAG, sila po din yung nagbibigay sa amin ng support, lalo na po sa Cam Norte, sa LGU ay sa OPAG Cam Norte, in terms of yung mga tractor, kumbaga mas lalong napapadali po yung yung implementation ng mga projects. This only shows the power of collaboration. Now we can amplify
the benefits and the good things, and hopefully the impacts in the future, just because we are collaborating and learning from each other, be it with farmers, with other government agencies, with the provincial local governance, and with the municipal local government. So this is the power of collaboration that we hope to strengthen para mas ma-amplify pa yung impact na hanap natin that we seek for. Yes. Thank you po, Miss Jasmine, for Thank you po. humoring us, for being present during this seminar series. Thank And you po. also, you're welcome po. It's a pleasure po to have you for the second time, and baka may third time po. Nakakakbaw pa rin pala pag second time. And thank you din po kay Sir Jess Descalzota of UPLB Institute of Plant Breeding for joining us today. Ma'am, I'll be reading a certificate po. So, okay. Wait, I'm off cam. Okay po. So, here. Okay. Oops. Wait lang. So, I'll go offline na lang po, ma'am. So, this is the certificate of appreciation. So, the Day Bureau of Agricultural Research awards the certificate of appreciation to Ms. Jasmine M. Dasillo for sharing her invaluable knowledge during the DABAR online seminar series. SSNM Technology for Queen Pineapple in Bicol Region, held on 20th of March 2025 by StreamYard and the DABAR Facebook page. To this 20th day of March 2025 in Diliman, Quezon City, signed by the DABAR Director, Dr. Janelle D. Soriano. So, Ms. Jazz will just be sending this to you, either courier, pero mukhang may pabiyahe po sa amin in the next 2 weeks or 3 weeks. So, you'll be receiving your certificate soon. And this concludes our online seminar series for today as Technology for Queen Pineapple in Bicol Region. Muli maraming salamat po, Ms. Jasmine. So, with regards po dun sa attendance sheet and feedback form, we'll just be posting them and we'll be extending po the deadline for the feedback form. Saglit lang po. And if you have questions on the seminar po, you can message the page of DA Bicol, which is Department of Agriculture Bicol, or you can message DABAR para po kami na lang mag-forward the questions kina Ms. Jasmine. So again, our Facebook pages is facebook.com/DABARofficial, or you can search the Bureau of Agricultural Research, or follow us on Instagram at DABARofficial para po malaman nyo yung mga online seminar series we have and other activities of BAR that might benefit or interest you. Thank you, Ms. Jasmine Silio of AAB. Thank you po sa ating viewers for actively participating in our knowledge exchange today. Ms. Jasmine, may mga nagtatanong po pala if gusto mo daw po mag-share ng PowerPoint ng slides mo. May way po ba tayo to do that? Yes po. I-send ko na lang po sa inyo. Sige po. Send ka na lang po siguro ng Google, send ka Link na lang po. po siguro ng link, tapos ipin ko na lang po siguro dito later on. Sige Also, po. Sige. and ito po, may nagsabi po ni Sir Lawrence Antimano Lantion, salamat daw po at napaka-informative ng inyong presentation today. Thank you din po. Thank you, ma'am, and salamat po sa pagpaunlak sa amin. I'm hoping for the success of our Queen Pineapple in the market. Palakpakan at pusuan po natin si Ma'am Jasmine. At dito na po nagtatapos ang ating P-Online Seminar for March. Ako po si Tin at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kita-kita po tayo susunod na seminar, which is next week, at sa mga susunod pa. Thank you po and God bless. Thank you po.